Sobra pong lakas ng ulan. Ako lang po dito mag-isa sa loob ng bahay ko. Ngayon po ay 6:27 po ng gabi. Dito po ako ngayon sa Pilipinas. Sobra pong lakas po narinig po yung ulan. Araw-araw po, gabi-gabi. Lalo na po sa gabi talagang malakas po yung ulan. Kung makikita lang po nyo kung ano po yung nilagyan ko po ng tarpaulin yung sa ano po kasi tumutulo ang aking bahay po. Wala pa po akong budget, kundi next month pa po yung budget ko. Kaya tingnan po nyo, may ano po, may nilagay po akong sahod po dyan na flat ano po, kasi ang ano po talaga ang lakas po talaga ng ulan, kaya mayroon po ditong ano po, nilagay ko po temporarily po para hindi kami tutulo, para isang tulo na lang po yung nandito sa baba. Ayan, hindi po makita pero sobra pong lakas ng ulan. Kung maririnig lang po yung hindi na po pumunta dito yung hindi na po ako dinala ng pagkain ng pamangkin ko po kasi kumain na po ako, nagluto po ako kanina ng pagkain, nakapagluto na po ako. Ngayon po ay 2:27 po ng umaga doon sa Amerika po. Sana na siguro po mga bukas ng umaga kasi humingi po ako ng pera sa anak ko. Sana mabigyan po ako ng aking nakunan na po niya na may kinuha na po siyang pera doon sa aking bank account kasi kulang na po yung pera ko sa bank account. Kaya ipapadala na lang po yun. Kapag napadala na po yun, mayroon na po akong panggastos dito. Kasi sinabi ko talaga kailangan ko na panggastos ko sa business. Hindi na po, yung ginagawa ko lang po, saka na po ako humihingi ng pera pag wala na po talaga ako panggastos. Pero pag mayroon pa po akong panggastos, hindi po ako bibili. Kasi maganda na po yung budget ko po ay nasa kamay ko na anak. Pwede naman akong kumuha dito ng pera sa po. Kaya lang po, ang laki po ng kalgas. Pinakalgasan po ako dito ng 250 po sa bangko po dito sa Pilipinas. Tapos another 250 din po doon sa sa Amerika po. Parang $5. Kasi 250 po yung $5 po. Equivalent po ng piso po dito ay $5. Yung 250. So, tapos ang layo po din, malayo po, pamasahe ko rin po, mula dito hanggang sa, balikan ko yan, maabot po kami ng mga English po, 400 pesos. Kaya, ko na lang po, naghihintay na lang po ako sa akin na, kasi nung sa Bukana, kasi siya lang kasama-sama ko po, nung bago ako malis ng pauwi dito sa Bisaya, nag-uusap ako tayo kung sila nagpapili ko ng kanang pera. Nakapagkuha po ako doon ng pera. Tapos nakita ko na lang sa bangko ko, ang laki ng kalpas. Kumuha lang po ako ng 10,000. Gagawin ko din po yan bago. Hindi ko lang po alam kasi ang pag po, yung itong pauwi po ako ng Amerika po, alanganin po sa akin na kukunin ko po yung pera dito. Alanganin po sa akin ipapadala ng anak ko yung pera. Alanganin kasi dito ay aalis na po ako, papunta na po akong Tacloban. Kasi ang flight ko po ay 6 o'clock po ng umaga ng February 3.
Ah, hindi ko lang po alam ha kung pwede. Kasi ah, kasi gusto kong isama yung aking pamangkin sa Manila. Wala pa po siyang ticket, wala po siyang, kailangan ko po siyang bigyan ng round trip na ticket pa ulit station. Hindi ko lang po alam kasi yung aking ticket ay 10,000 yun. 10,000 yung ticket ko na yun. Kaya, hindi ko lang alam kung paano ko gagawin kasi wala po akong pera dito sa kamay ko. Pwede ko naman, pwede naman. Kaya lang pagdating sa Maynila ay mag-shopping din po ako. Hindi ko lang talaga po alam kung ano kung gagawin. Kasi February po yan ay pauwi na po ako ng Amerika. Kasi mag-stay pa po ako doon ng 1 week bago ako pumasok ulit sa trabaho. Doon na po ako sa Amerika po makikipag-communicate sa aking landlord. Tatawagan ko pa po yung aking pupunta pa po ako ng ng Culabaw sa municipal po, magbayad pa rin po ako ng madami po ang next month po na pera na ipapadala ng anak ko, marami pong hindi ko lang alam kung kasi meron na po akong babayaran na 5,000 doon sa pera na yun. Tapos ang mahalaga po ay itong lalagyan, papalitan ko po ng alulo itong bahay na to para habang nasa Amerika ko po, hindi po ako mag-alala na tumutulog po yung bahay. Kahit na ganito lang po yan ay ano po yan. Yung sabi ng pamangkin ko, may tulog po dito yung buhong. Yung may tulog ngayon dito, ito yung itong sa may panyo, may tulog dyan. So, vlog lang po ako dito kasi naboboard po ako dito ngayon. Dahil mag-isa lang po ako ngayon dito. At least sa Amerika po, kahit na mag-isa lang po ako doon, ay nakakapag-play po ako ng mga videos po sa mga aking sa aking mga viewers po. Dahil wala po akong problema, kahit na wala po akong wifi, yung phone ko po ay may internet na nakakaano po ako. Ngayon dito po, yung aking hotspot hindi po gumagana yung hotspot ko dito. Wala na po yung aking data, hindi na rin po ako makakaano. Hindi ko rin po makukontak yung mga anak ko, hindi po nila ako makakausap. So, sobrang lungkot po. Kasi, first time ko pong iniwan yung mga anak ko pong dalawa. Kahit na malalaki na po sila, simula kasi nang pinanganak, ngayon ko lang po sila iniwan na matagal. At ito po ang pinakamalayo. Iniiwan ko sila ng 2 weeks lang, pero nandyan lang po ako sa alongside ng Amerika po. Pero ngayon po ito po yung pinakamalayo. Ito po yung pinakamalayo po kung pinupuntahan po na lugar. Hindi ko nga, si Brian nga po, hindi nga sumasagot sa akin yung bata na yun kasi alam po busy po yun palagi kung at pag hindi naman busy po ay natutulog maghapon. Hindi ko lang alam kung anong sitwasyon ngayon ni Brian, kung andyan pa ba yung kanyang apartment o ano na po yung kahinat na po ng kanyang apartment. Pero sa pagbalik ko po kasi wala po akong matitiran, pero kinausap ko na po yung aking stepdaughter kung pansamantala lang nandun ako sa kanya. So, pag kailangan ko pong titira po sa makikiusap lang po ako siguro muna sa aking kaibigan ko. So, yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre,
tuwing nagbablog ako, hindi nyo nakikita yung mukha ko kasi yung phone na to po, hindi po siya ma-reverse papunta sa akin. Na ano po, hindi po siya. Wala po akong ano na ano po kasi yung ano nito wala eh. Yung yung pang-vlog ko kasi po na po ay hindi wala po kasi load yun. Kasi ayaw ko na pong mag-load ng $60 o 60 pesos po sa isang araw. Umaabot kasi po ako ng 120. Binabudget ko na lang po yung aking ano po. So, yan po, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga minamahal kong mga subscribers, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan matindi, miga loves you pa out. At sa lahat po ng sumusuporta po ng aking channel, maraming salamat po. At Merry Christmas and prosperous New Year. Sana maganda po ang inyong Christmas sa piling po ng inyong mga family, mga anak, magulang. At sa buong pamilya po. At sa mga nasa overseas worker naman po, stay healthy and stay safe. Huwag kayo pong malungkot. Tatawag lang po tayo sa ating mga magulang. Kung nalulungkot po tayo, andyan po sila palagi na nag-guide po sa atin. At of course, kay Lord, God bless us all. At ang buhay ko po ay wither lang. Tagumpay ko, tagumpay nyo. Maraming salamat po. Kayo po naging inspirasyon ko sa buhay. Kayo po nagbigay ng bagong pag-asa, bagong pag-asa. At kahit na malungkot, mayroon pa rin masayang buhay. Kahit na maulan po dito at hindi ka po makakalakad ng malayo kasi katulad po kahapon naglakad po kami ng inabot po kami ng mga 6 mile kahapon po na umano. Pero mabuti na lang nakasilong po kami sa may eskwelahan, hindi kami nabasa sa ulan. Tapos nung na yung ulan, umuwi na kami. Pagdating namin sa bahay, umulan na naman ng malakas. So, yan po. Kanina po, hindi po ako umalis kasi binabantayan ko po yung aking mga nilaba kahapon kasi ang dami ko pong nilaba para halimbawa ano naman umuulan at saka kahapon naiwan ko yung bintana dito na mabuti na lang inakyat ng pamangkin ko at isinirado yung bintana. So maraming salamat po. Love you. Hanggang dito na lang po tayo. Good night and Merry Christmas po and prosperous New Year. Thank you. Stay healthy. Sana maganda ang ating Christmas at panibagong taon.